ay sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Pagpapatuloy po ng ating gampanin, meron tayong mga sitas na ipinagkaloob sa araw nito upang ating basahin kaliwanag ng kalabigyan ng buhay upang meron tayong mapagninilay-nilayan sa kabila ng ating kabigatan kung tayo man ay nasa karamdaman. Ito po ang kumbaga sa pagpunta natin sa ospital, pag-admit, meron agad check-up, bibigyan ng parang swero. Ito yung magiging swero upang sa ganun, mas lalong pang lumakas ang ating pananalig na tayo po ay pagagalingin sa ating mga karamdaman. Sabi po dito sa ikalawang sitas, sa Ebanghelyo ng Apostol Juan, sa Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 17. Ito po ay sinabi naman ng ating dakilang Panginoon nung kasama niya ang 12 araw at pati yung mga nagsisisunod sa kanya. Ang sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Kung ating pong sasaka, sasaliwain sa ating pag-iisip, ipalagay natin na merong isang taniman, walang iba, at isang pinutan. Ang Diyos, na Ama ng ating dakilang Panginoon, na Ama rin natin naman, siya yung magsasaka. Kumbaga, siya yung maglalagay o magtatanim. Ngayon, ang ating dakilang Panginoon naman, ang naging bunga na siya kung anak ng Diyos ay inalimbawa sa tunay na puno ng ubas. Ngayon, siyempre, bago maging puno ang ubas, galing muna yan sa butil. Magkakaugat at magkakadahon, sisibol, at saka lalaki. Ang kasunod na po yan, mga sanga. Sabi dito, at bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Meron pong dalawang pamamaraan para ang sanga malaman kung may pakinabang ka. Kapag wala ng pakinabang, inaalis. Kapag mayroon ng pakinabang, nililinis. Ito na yung tinatawag na pruning. Kumbaga, tatanggalin yung mga tuyong dahon, yung mga walang, yung mga sanga na hindi na nagdadahon, pinupruning para mas lalong siyang lumago. Ngayon, kung mapapansin natin, ang pinag-uusapan dito, bunga. Ngayon, kung titingnan po natin, siyempre, sa puno, sisibol muna yung sanga sa pagitan ng dahon. At yung sanga niyan, sa puno niyan, meron siyang mamumulaklak. Yung bulaklak na yun, siya na ang magiging bunga. Kung titingnan po natin, sa isang punong kahoy, magiging magandang tingnan ng isang punong kahoy kung yan po ay nakikitaan ng bunga. Sapagkat, yun po ang pagkakakilangan niya, yung bunga. Paano natin masasabi kung dahon lang naman ang nakikita natin? Marami siguro kung paulit-ulit na natin nakikita, pwede natin sabihin, yan yung pangalan ng kahoy na yan. Pero hindi pa natin nakita ni minsan
hindi po natin sa makikita. Maliban lumabas ngayon yung bunga. Kaya po, meron dalawang pamamaraan, yung pruning at pagputol. Sabi dito, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyong aking sinalita. Ano ang koneksyon ng tao sa sinasabi dito ng ating dakilang Panginoon na kayo'y malilinis na? Sa oras na mapakinggan natin ang Ebanghelyo, ito po ang nagbubukas sa ating kaisipan upang tayo'y manumbalik sa Diyos. Upang tayo'y magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya, naging malinis tayo sa oras na tanggapin natin yung Ebanghelyo at magsisi tayo. Kaya tingnan po natin, gaano man tayo karunin, gaano man tayo naging makasalanan dito sa ibabaw ng sanlibutan, ang ating dakilang Panginoon, ang dahil po tayong patawarin sa oras na tanggapin natin sa ating kaina ang Ebanghelyo ipinangaral. Ito po ang maglilinis ng ating kalooban. Sabi nito, kayo'y manatili sa akin. Ito na yung koneksyon ng sanga. Ngayon, kinikilala natin si Kristo na siya ang puno. Ngayon, ilalagay naman natin ang ating sarili sa presensya ng sanga. Ngayon, tayo na ngayon yung mga sanga. Sabi niya, kayo'y manatili sa akin. Tatanungin natin ang ating sarili kung tayo sanga. Saan ba tayo nakaupo? Kay Kristo ba? Kung tayo kay Kristo, makikita ko yan sa buhay. Dahil po, ang buka niya, sangayon sa kalooban ni Kristo. Halimbawa, sabihin natin, okay, nagkaugnay ko kay Kristo, pero mahilig ka naman ng gawang masama. Wala ka kay Kristo. Wala, malamang sa bibig lang nagsasabi na sa'yo kay Kristo. Pero titignan po natin, yung kaugnayan, ang pinaka-importante dito, yung pananatili. Ibig sabihin, hindi lang dahil araw ng pagsalba sa tayo pupulit kay Kristo. Hindi dapat, mula Lunes hanggang Linggo, connected tayo kay Kristo. Nasa simbahan, man o wala, dapat nakikita sa pamamagitan ng ating mga bunga. Ngayon mga natin sa akin, nakatay sa inyo, gaya ng mga sanga na di makapagbuga sa kanyang sarili maliban na nakatabig sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Kaya po, minsan, nagiging habit natin na gumagawa lang tayo ng kabutihan, nagkakaroon lang ng magandang bunga, kapag galing sa simbahan. Dapat po, kahit hindi man tayo nagsimba, alalahanin natin, meron pa rin tayong koneksyon. Dahil, nananalangin tayo. Yung pananalangin ng isang koneksyon na tayo, pinipilit natin mag-connect sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga pagsamo at pananalangin. Ang Ebanghelyo naman, ito naman yung pamamaraan para mag-connect sa atin. Sabi nito, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kumbaga parang ng sinabi ng ating dakilang Panginoon, ako ang puno, ikaw ang sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ito na po yung sinasabing koneksyon. Kasi po kung titingnan, hindi ibig sabihin na nakakunik lang, kinabukasan may bunga na agad. Kaya sinasabi niya, nananatili. Dahil mahaba-haba din ang proseso para sipsipin yung sustansya galing sa ugat, papunta sa puno, hanggang sa kanya. Para yung nagdahon, magkaroon ng bunga. Kaya po mayroong tinatawag na pananatili. Kasi hindi ibig sabihin na madalian lang ang paggawa ng mabuti.
Kinakailangan yung connection ng bawat isa sa atin sa ating dakilang Panginoon. Kaya tinignan po natin, tayong mga tao, meron tayong kalayaan pumili. Saan ba tayo connected? Sa ating dakilang Panginoon ba? Sa tunay na puno ng ubas o mayroong ubas na hindi siya tunay? Doon tayo nakakonect. Kaya kung titignan po natin dito, ang connection na yan, ito po ang nagbibigay sa atin ng kahalagan para makagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Kung ang sinuman ay hindi narating sa akin ay siyang matatapong katulad ng sanga at matutuyo at matitipot na hagi sa puy at mga susunod. Siyempre, dahil walang koneksyon, walang nakukuhang daloy ng sustansya mula doon sa ugat. Ang mangyayari yung disconnected, siyempre matutuyo. Hindi na siya magkakamuna kahit damon. Kung kayo ay nagsisipanatili sa akin, at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anong inyong ibigin at gagawin sa inyo. O ito po yung maganda. Dalawang bagay. Kayo ay magsipanatili sa akin. Mag-connect tayo sa akin na pinagtanggol. At yung ibang hili naman, dapat nakakonect din sa akin. At natin pakinggan at tanggapin yung salita. Ngayon, halimbawa palagi natin meron tayong karamdaman. Ang susi, simple lang naman. Tawagan natin siya para makakunik tayo sa kanya. At yung ibang hinyong ipinangangaral ngayon, pakinggan natin. Pakiramdaman, pagnilay-nilayan. Meron na ugnayan. Vice versa, papunta raw at pabalik. Ito na pwede natin lang. Hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ano yung gusto natin? Gusto natin gumaling sa ating lahat. Ibibigay po yan sa atin. Basta connected sa bawat isa. Sabihin, ang proseso, hanapin muna natin si Kristo. Hanapin natin siya sa ating puso. Hindi po siya nakikita. Papasukin natin siya sa ating puso. At pakinggan natin ang ibang milyo pag nilay-nilayan natin. Saka na tayo humingi. At sigurado, ibibigay. Maging mabigat man sa ating, sabi nga, kung sa kalagayan ng tao, imposible, pero sa Diyos wala pong imposible. Ano man ang karamdaman na meron tayo, dahil ang Diyos mismo ang naglagay din niya ng karamdaman niya para maalala natin siya. Ang sabi, kung inyong gagawin at gaganapin ang lahat ng sinasabi ng ating dakilang Panginoon at susundin, wala akong ilalagay ng karamdaman sa iyo. Ibig sabihin, ang karamdaman pala, parang resulta na lang ng paghampas, pagdisiplina o pagpalong sa atin para tayo makabalik na muli sa pagiging isang mabuting tao. Ibig sabihin, pinaparamdam niya yung pagmamahal sa atin. Kaya kung hindi po natin, may magagawa tayo sa pamamagitan ng ating panalangin sa Kanya. Basta, yung connection, hindi po siya putol. Sa ganito, lumuluwalhati ang aking Ama at kayo'y magsipagbunga ng marami. At kayo'y magiging aking mga alagad. Ngayon po pala, para tayo tawagin ng alagad o followers o tagasunod ni Kristo, dapat pala, kailangan muna natin ng connection. Hindi po natin magagawa na tayo lang. Kailangan pa rin natin ng tulong ng ating dakilang Panginoon. Dahil po, siya po yung magpo-provide ng sustansya mula sa lupa para pagdaanin muna sa puno bago makarating sa fire.
Kung paano iniibig ako ng Ama, ay kaya din naman iniibig ko kayo, magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Pananatili na naman. Iniibig ng Ama ang ating dakilang Panginoon, at iniibig naman tayo ng ating dakilang Panginoon. At dapat magsipanatili din tayo sa pag-ibig na yun. Huwag tayo humiwalay. Kung tinutupad ninyo ang ating mga utos, ay magsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng ating pagtatag sa mga utos ng ating Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Dito po, naging tapat ang ating dakilang Panginoon sa kaugnayan niya sa kanyang Ama. Bakit po? Bagamat maraming mga propeta ang nagsipanghula na mga daranasin gaganapin ng ating dakilang Panginoon na pagdurusan niya, na lahat ng panlilibak, pagtuya, pagkutya, pagkalimusta ng mga tao sa kanya na inihula ng mga naunang propeta. Lahat po yung dinanas ng ating dakilang Panginoon. Nanatilit po siya doon. Hanggang sa kamatayan sa krus, hindi niya ipinaila ang kanyang sarili, ay inihanda niya para ganapin yung isang bagay na mahirap para sa isang tao. Ang kailangan sa pag-ibig, pinairal ng Ama ang pag-ibig sa bawat sa sinugo, ganun din naman ang ating dakilang Panginoon. Dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, ibinigay niya ang kanyang sarili, alang-alang sa bawat isa sa atin. Dapat tayo rin manatili din tayo sa kanyang pag-ibig, na dapat connected din tayo sa ating dakilang Panginoon. Hindi pa tayo sinisilang, kasama na tayo sa dinipahan ng ating dakilang Panginoon upang tubusin ang ating mga kasalanan. Ilalagay na lang natin sa pamamagitan ng ating pananalig sa ginawa ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, ito ang tagubilin niya. Ito ang ating utos, na kayo'y manag-ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Kung napapansin natin, ang pag-ibig ni Kristo, hindi niya po tinitingnan ang kalagayan ng tao. Ibig sabihin, ang pag-ibig niya pantay. Kasamahan niya, umabuti, sakot lahat ng kanyang sakripisyo. Kaya ang utos niya, kayo naman ay manag-ibigan sa isa't isa. Ibig sabihin, kung ano ang turing mo sa isa, ganun din sa isa. Sabi niya, ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Kung anong trato mo sa iyong sarili, yun din ang trato mo sa iba. Ibig sabihin, wala kang kaaway. Lahat sila, iniibig mo. Ganun mo dapat, dahil yun ang utos ng ating dakilang Panginoon. Ang mga ibigan kayo sa isa't isa. Walang nilalang dakilang pag-ibig ng sarili na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ito na po yung tinatawag na dakilang pag-ibig. Yung handa natin isakripisyo ang ating sarili alang-alang sa ating kapwa. Ito, sabihin natin, hindi, tagang-tagay lang naman ako na may karamdaman. Kung bakit, kasama lang naman ako. Pero dahil nagbigay tayo ng oras, kumbaga, isinakripisyo natin yung pride dahil lang sa pag-support sa isang taong may karamdaman. Pag-alay na yun. Isang magawang mabuti na yun. Naniyaya mo siya para lang ipagamot. Nagbigay tayo ng oras sa ating kapwa. Na kumbaga, hindi natin inisip, lalo-lalo na yung dibaga sa mga hospital, inisip yung pagod, yung puya, ang mahalaga doon nakatulong sa kapwa. Hindi na yung parte na yung nagdakilang pag-ibig na ibinubuhos namin ang ating sarili para lamang tulungan ang ating kapwa. Kaya sabi mo, umalig siya sa kanyang karamdaman. Kahit pagbabantay sa gabi, minsan mahirap, walang tulog, para lamang makasurbay.
ginagawa natin yan. Ang ating dakilang Panginoon, ginawa niya sa atin. Inalay niya ang kanyang buhay dahil sa bawat isa sa atin. Ang tawag niya, sabi nga, greatest love. Wala na pong hihigit yan. Kayo'y aking mga kaibigan, kung gawin niyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Ngayon, tayo mga tao, ikilala tayo ni Kristo, mga kaibigan, kung gagawin natin ang iniuutos niya. Ano yung utos niya? Ang mga kaibigan sa isa't isa. Kasi po, hindi pwede natin awayin ang ating kapwa. Bakit? Lahat tayo nananalangin sa Diyos. Lahat tayo nagsisi ng ating mga kasalanan. Lahat tayo ay tinatawag na anak ng Diyos. Sabihin, kung ikaw ay anak ng Diyos, siya anak ng Diyos, at siya naman ay anak ng Diyos, ibig sabihin, lahat ng anak ng Diyos ay magkakapatid. Ibig sabihin, ang pagpatuloy na natin, may pagpapahalagahan tayo sa isa't isa. Wala tayong kaalit, walang kaaway, kundi kapag mayroong napapahamak na gusto natin mahango, kung sasabihin ng buti na sa'yo, ibig sabihin yan, parang ginusto pa natin makasama ang ating kapwa. Nasaan ngayon yung pag-ibig? Wala. Kaya, kung titignan po natin, dapat makitaan yung pag-ibig niya sa ating puso na tayo may pagpapahalaga sa bawat isa. Ano ka sabi nito? Hindi mo na kayo tatawagin mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit, tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakilala ko sa inyo. Kaya po yung connection, dati, alipin. Ngayon, si Kristo, kinikilala natin Panginoon. Ngayon, hindi niya na tayo tinatawag na alipin. Hindi tinatawag na tayong mga kaibigan. Ibig sabihin, wala na tayo. Kumbaga, wala nang balakid yung connection natin sa ating dakilang Panginoon. Kaya kumbaga, mas madali na natin siyang lapitan. Mas madali na natin siyang tawagan. Kasi po, kung titingnan mo, ang connection ng alipin sa Panginoon, may distansya niya. Dahil may umaharang dyan na walang iba, yung kataasan ng talaga ng isang Panginoon sa isang alipin na nasa mababang talaga. Pero, kapag tinawag tayo kaibigan, parang hindi na siya malayo, malapit na. Kasi, itinutuloy na tayo na kaibigan niya. Minamahal niya. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At aking kayo'y inihalan upang kayo'y magsiyaong at magsipagpunga at upang manatili ang iyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ang mga bagay na ito ay niutos ko sa inyo upang kayo'y mga kaibigan sa isa't isa. Titingnan po natin ilang ulit yung sinabi na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa. Totoo, kahit yung mga alagad na hindi nila hinirang si Kristo. Hindi kahit tayo hindi si Kristo ang naghirang sa atin dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na ipinakita niya sa bawat isa sa atin. Kung man ang ating naging kalagayan, tayo man ang nasa kadiliman at karumihan, hindi niya po ipinagkait ang kanyang sarili. Yung pag-ibig na yan ang naging daan upang sa ganun. Ang kanyang sarili, ialay niya sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa bawat isa sa ating makasalanan. Kaya po, tayo naman ay mga kaibigan sa isa't isa. Ito ang pinag-utos ng ating dakilang Panginoon. Ang pagtuturingan ng magkakaibigan. At tayo lahat ay mga mahalan sa isa't isa. Kung masakit sa ating sarili, huwag na natin gawin sa ating kapwa. Alalahanin natin, ang pag-ibig ang siyang nagtatakip ng kabuuan ng mga kautusan.
Ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Kaya makikita po yan sa pamamagitan ng ating mga ginagawa sa ating kapwa. At makikita naman yan ng ating kapwa kung ano yung pakiramdam niya na ginagawa ng ating kapwa. Kung tunay yung pag-ibig, meron niyang malasakit. Meron niyang pagpapahalaga. Higit sa lahat, ayaw natin mapahamak ang ating kapwa. Yun ang pinaka-purpose, kaya ang ating dakilang Panginoon na pareho sa ibabaw ng sanlibutan para lahat ng mga tao na napaniwalay sa Diyos, muling maibalik sa Diyos. Tayong lahat, ng mga nakabalik na, huwag natin puputulin yung connection sa Kanya at magharap sa atin ang pag-ibig sa bawat isa. Hanggang dito na lang po ako. Salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karaingan, ilapit po natin yan sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya. Siya po ang makapagbibigay at makapaglulunas sa lahat ng ating mga karamdaman, sa lahat ng ating mga kahilingan. Siya lang po ang magkakaloob niya. Tanging nasa Kanya lang ang kasagutan sa lahat ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos at mapagpalang araw sa bawat isa.